So, good day everyone. We are the group 1. Before we start our topic or our discussion, I would like to introduce our group members. So, my group co-members are Miss Princess Coriel Nasertado, Miss Justin Chris Baldos, and Mr. Francisco Ocmina. So, I am DM Patricio. I would be the reporter or the discussant for our topic that we choose. So, let's find out what is all about integrative teaching and what are the advantages and disadvantages and how we use in the real world application. So let's find out what is the meaning of integrative teaching. So integrative teaching is a well-organized anchor on real-life situation that involves learner interest and is creating a variety of meaningful activities and learning experience. Paves the way to connecting what is learned in school to real life rather than isolated facts and information. So, yung integrative teaching, yung mga lessons is dapat naka-align din siya sa real situation. So, ang integrative teaching is student-centered, meaning to say, interest ng student yung binibase dito, and yung mga activities, ganun din. So, uh, yung mga difficulty of instruction is pinapadali and kino-connect nga to dun sa mga real life situation kung ano yung natutunan natin dun sa school and na-apply natin siya sa labas. Kung nasa labas tayo or kung nasa ibang lugar tayo. So, hindi katulad dati noon na more on memorization, more on book lang tayo nakabase. Ngayon, ina-apply na natin kung ano yung mga nakalagay doon. So, ano nga ba dapat nating mga bagay na dapat i-consider? So, we must consider the cognitive, behavioral, and affective dimension in teaching must giving balance consideration. Value must be integrated in instruction across all subjects. Through this, we are molding integrated learner or well-rounded individuals. So, kung naalala nyo, meron na tayong tatlong objectives yun yung cognitive, the psychomotor, and the affective. So, yung cognitive is yung deeper understanding ng ating student and the psychomotor is what action or ano yung mga behavior na kanilang dapat gawin and the affective is what are the emotion, ano yung matututunan nila dun sa mga activities na ibinibigay sa kanila. And syempre, hindi lang naman isang syllabus, syempre sa lahat ng subject. So, binibuild natin yung personality ng ating mga student and yung kanilang mga nakatagong skills and abilities. So, ano nga ba yung mga nakasama sa integrative teaching? So, integrative teaching includes una yung thematic teaching, the content-based instruction, the focusing, inquiry, and generic competency model. So, yung first natin dun sa naka-include sa teaching, integrative teaching is the content-based instruction. So, it is approach to language teaching that focuses not only the language itself, but rather on what being taught through the language. That is, the language become the medium through which something new learn. So, example natin is yung pag-aaral ng mga pagkain ng mga French. So, may mga aaralin tayo yung mga words. So, hindi naman natin agad-agad matututunan yun kung hindi natin ipapasok yung mga words ng French. So, next is about the history and the literature ng iba nating mga country. Sometimes may mga words doon na hindi naman siya English or Tagalog. So, ngayon, maghahanap tayo kung ano yung mga ibig sabihin. And possible naman na babasahin natin yan, matututunan natin. And example din dito is yung mga panonood natin ng mga Korean novela na may mga translator. Sometimes pinag-aaralan din ng mga student kung ano yung language nila. So, may new words silang, may mga new language silang natututunan. So, sa thematic teaching, papasok dito yung mga yung pagbabasa, pag-solve, and yung science. So, dito yung papasok ng organizing, categorizing, and for example, yung mga primary grades, doon nila binibase kung what is the color, ano yung mga color, and paano nila pagsusunod-sunurin yung mga numbers, yan. So, papasok tayo dyan. Karaniwan is more on sa primary grade siya.
Next naman is the focusing inquiries. It is an interdisciplinary approach that uses questions to organize learning. Like most disciplinary teaching, it crosses conventional knowledge boundaries. Teachers guide learner to discover answer to question whether or not answer pre-existing. Learner become creator of knowledge rather than recipient. So, pwede natin example dito is yung science. So, di ba, may tinatawag silang hypothesis. Kahit hindi pa nila ginagawa yung experiment is possible na may mga sagot na yung mga student nila. So, ngayon, yung kanilang hypothesis is patutunayan pa nila kung yung kanilang hypothesis ay tama dun sa mangyayari dun sa experiment nila. So, may mga guide questions sila na dapat sagutan, si teacher na dapat ipasagot sa mga student, and yun, yung mga student dito, sila yung ang naghahanap ng kanilang mga natutunan. And si teacher dito is a facilitator lamang. So, yung next naman is the generic competency model. It is sample to teaching and working. There are two sets of generic competency in this model, the behavioral or the social and technical competency. Each of these contribute to person ability to work. So, papasok dito yung paano tayo magiging makabayan sa bansang Pilipinas, paano yung collaboration natin sa bawat isa, and ano yung mga syempre yung abilities and skills natin kapag ano yung mga behavior natin kapag nasa workplace na tayo. So, ano ba yung dapat contribution mo bilang kasama sa grupo or sa trabaho, yun. So, let's find out what are the advantages of integrative teaching. So, for our number one, holistic learning, it allows students to see the connection between different subjects, fostering a more comprehensive understanding of the topics. So, dito is, yung mga student is nakakita ng pagkakaparehas ng mga pagkakaroon ng connection ng isang subject sa another subject. And mas lumalawak yung kanilang pangunawa dito. So, number two is real-world relevant. Integrative teaching often more mirrors life situation where knowledge from multiple disciplines needed to solve complex problem. So, dito is yung integrative teaching is sumasalamin siya sa totoong nangyayari. So, kapag nagle-lesson yung teacher is pinapasukan niya na ito ng mga tanong, yung mga kung nakakita na ba kayo nito, nakarinig na ba kayo nito, o kaya naka-experience na ba kayo nito? For example, sa English, ang topic mo is about paragraph. And so, yung kinuha mong maiksing story is about the animal. So, pwede ka mag-ask ng question kung nakarating ka na ba dito nakakita ka na ba ng ganitong animal or saan ka makakakita ng mga ganitong animal. So, yun. Number three is improve problem solving. It enhance critical thinking and problem solving skill as students learn to apply knowledge from various domains to tackle multifaceted issues. So, number three is ito ngayon, napasok na yung paano magagamit ng mga student yung kanilang deeper understanding and yung kanilang problem solving skill. And in different kinds of, di ba may iba't ibang ability sila, pero ano lang yung dapat nilang gamitin. And paano nga nila rin madidevelop ang kanilang mga personalities. So for our number 4 is the engagement. Integrating different subjects can make learning more engaging and relatable. As students see how what they learn in one class relates to another. So, dito is, di ba, nagkakaroon sila ng engagement. Kasi nga, nakakaano sila, for example, nagpagawa ka ng mga PE yan. Tuwan-tuwa yan sila pagka may mga PE. Pero doon sa PE na yun, hindi nila alam meron palang benefits sa kanila yung paglalaro sa labas and yung tawag dito, nagbibigay ka rin sa kanila ng mga instruction and direction. So, nakakatulong yun sa kanila na mapasunod mo sila dun sa gusto mo mangyari. 'Di ba? So, 5, enhance creativity. So, encourages creativity and innovation by promoting broader perspective and ability to think outside traditional disciplinary boundaries. So, dito, pwede tayong magpagawa sa mga estudyante natin ng mga project. For example, nagbigay ka lang ng materials, pero sila na bahala kung paano nila pagagandahin yung ginawa nila, pero hindi dapat sila nalalayo kung ano yung dapat
anong topic o ano yung lesson na napag-aralan. Magkakatalo-talo lang pagdating sa creativity. For example, nagpagawa ka ng arts. Parehas ng mga materials na ginamit, pero yung kanilang style sa paggawa ng activities, iba, 'di ba? Parang minsan mas maganda yung gawa niya, maganda yung color combination niya, pero hindi siya nalalayo dun sa topic. And next is the cross-cultural understanding, and the creative kitchen can facilitate discussion on global issues, encouraging cultural sensitivity and empathy. So, nagiging bukas ang kanilang pag-iisip pagdating sa mga gender equality, pagpasok sa mga racism, and about sa dito is yung pagkakaroon ng bakit ganun yung pamumuhay nila is different sa pamumuhay na meron sa Pilipinas at ganoon din naman. Iba yung pamumuhay sa Pilipinas at iba rin naman yung pamumuhay dun sa bansang yun. So yun, nagkakaroon sila ng discussion. Madalas is debate ang ng mga teacher dito. So our number 7 is lifelong learning. Helps students develop a passion for learning that extend beyond the classroom as they understand the values of diverse knowledge. So dito as lifelong learning, hindi lang naman isang skills ang natututunan nila kapag may mga lessons na itinuturo si teacher. In terms of understanding, meron pa dyan yung mga values na nakukuha nila, and also ano ba yung mga skills na natutunan nila. And as a teacher, kailangan yung mga student natin is hindi sila mawalan ng gana sa pagkatuto. So nag-explore pa sila. And number 8 is career readiness. Prepare student for real-world developing skills value in workplace such as collaboration and adaptability. So dito, pine-prepare mo na yung mga student mo na habang tumatagal sila nag-aaral is lumalabas na yung realidad na kakaharapin nila kahit in the age of hindi hindi lang naman ang totoong buhay puro aral, hindi naman ang totoong buhay kumbaga nagiging open na sila sa mga mangyayari doon sa magiging kakaharapin nila kapag natapos na yung study nila. And 9 is personalization. So personalization meaning sa teacher na to. So it's enable tailoring instruction to student interest and learning style, making education more student-centered. So dito is pwedeng gumawa ng iba't ibang instructional materials si teacher na gusto ng mga student niya. At ito rin yun yung pagkakataon na mailabas niya yung kayang creativity kung paano niya ipaprocess yung kanyang lesson o paano niya ituturo yung lesson na yun. So what are the disadvantages of integrative teaching? Number 1, complexity. So integrative teaching can be more challenging to plan and implement due to the need to align multiple subjects and learning objectives. So meaning to say, sinabi ko nga kanina na ang integrative teaching is the integrates of 2 or more than subjects na kung saan isang subject pero mag-integrate ka ng another pang subject. So, yun nga, hindi lahat ng subject pwede mo i-integrate. So, number 2 is time consuming. Developing integrated lesson plan may require more time and effort from educators, potentially leaving less time for other tasks. So, imbis na gagawa si teacher na another task niya, is magpa-plan pa siya kung anong mga activities ang dapat ilagay niya doon sa kanyang lesson plan. So, time consuming yun. So, number 3, teacher's expertise. Teacher needs a strong understanding of multiple subjects to effectively integrate them, which can be in challenge if they lack expertise in one or more areas. So, papasok dito yung mga teacher na kung saan may mga major subjects sila. Lalo na sa atin mga BEd. Okay lang sa mga BEd kasi kahit pa paano pinag-aaralan yung mga subject. So, pero kapag ka sa mga teacher ka sa high school, tapos naturo ka sa BEd, hindi naman pwede na yung subject mo lang. So, possible na bibigyan ka ng another subject na hindi mo naman expertise. So, what are the other disadvantages of integrative teaching? Number 4 is assessment. Difficulties assessing student performance in integrated lesson may be more complex, as traditional assessment may not easily capture their interdisciplinary understanding. So, sinasabi ko, kunyari, example sa PE. Hindi mo pwede bigyan mo ng exam yan. So, kailangan nila ipakita yung sayaw nila kung paano nila makukuha. 'Di ba? So, for example, basketball, pwede bang exam lang ibigay mo, hindi nila ipapakita yung kanilang alam pagdating sa mga dapat alam ng isang basketball player. So, yon. Another is number 5, curriculum constraint, existing curricula and
standardized tests may not accommodate integrative teaching, making it difficult to meet educational requirement. So, dito nga, sinasabi ko nga kanina na mahirap siya gawa ng exam. Kaya karaniwan, di ba, may mga teacher na papagawa ng performance task, minsan individual, minsan groupings. Pero pag groupings kasi may mga disadvantage din yon. Kasi minsan, kung kailang groupings, isa lang gumagawa. Kapag naman, performance task na solo, lalo na kung iuuwi, minsan hindi naman sila ang gumagawa nun. So, number 6, student confusion. Some student may find confusion to switch between different subjects within a single lessons, potentially impacted their comprehension, retention of the materials. So, may possible talaga nangyayari to na kapag kunyari, sa APP, pinadala mo siya ng recycling materials. Pagdating naman sa science, may pinadala mo rin siyang recycle. So, magtataka siya, bakit pareha sila nagpadala ng ganong materials, di ba? Bakit gagamitin din ba yun sa ganyan? So, parang nag-iisip sila na, bakit meron dun? Bakit parehas na ba ngayon yung science? Parehas na ba yung EPP? Yun. So, for our number 7, disadvantages. So, resource limitation. So, integrative teaching may require additional resources such as materials, technology, or specialized training, which some schools or educators may lack. So, meaning to say, hindi naman lahat ng meron din dito sa lugar ng NCR, meron din doon sa probinsya. Kadalasan sila nga walang kuryente, o kaya sometimes mahirap pa silang puntahan. Di ba may mga teacher tayo na pupunta sila doon sa bundok para magturo, tapos ilang araw bago sila bababa. Tapos minsan, ang ginagamit pa rin naman nila is traditional approach ng mga Manila paper. Hindi katulad dito sa NCR na may mga TV na. Pero as long as nakaya naman nilang i-apply yung integrative teaching, nakakaya naman. And yun nga lang, kakulangan nga, isa sa disadvantage yung kakulangan or limited. For example, dito tayo sa NCR, tapos padadaling mo yung estudyante mo ng bamboo. So, wala namang bamboo dito sa NCR, depende na lang kung hanap ka sa bilihan. So, yun. Kapag naman sa probinsya may pinahanap ka, nagpa-print ka, wala naman masyadong minsan doon, computer or technology na pwede ka magpa-print, 'di ba? Yung mga ganon, yung mga papadalahin mo. So, yon. Number 8 is resistant to change. Implementing integrative teaching approaches may face resistance from teachers, administrator, parents who are accustomed to traditional teaching methods. So, mas prepared pa rin kasi nila yung traditional teaching. Kasi yung traditional teaching ay more on memorization, reading. So, yun nga, sasabi natin na magagaling daw magbasa noon yung mga matatanda, magagaling daw sila magbilang, mag-multiply, mag-addition. Hindi katulad ngayon na wala kasing mastery of subject, di ba? Tulad nun, multiplication pa lang, grade 2 pa lang, alam na. Grade 2 pa lang, magaling na sila mag-cursive. So, yun, iba yung panahon noon ng pagtuturo sa panahon na pagtuturo ngayon. So, yun, nagkakaroon sila ng pagkalito. So, let's find out what are the real world application of integrative teaching. Number 1 is environmental science. Teach about environmental issue by integrating biology, chemistry, and geography. So, student can learn about ecosystem, pollution, and climate change from multidisciplinary perspective. So, sa mga elementary student, di ba tinuturo yan yung paano mag-segregate ng mga basura. So, ano ba ang kahalagahan ng pag-segregate ng basura sa ating environment? Tinuturo sa kanila yan. Next is, yung paghahalaman. Ano ba yung naitutulong ng paghahalaman sa environment? Di ba ina-apply pa nga nila, dadala pa sila ng mga paso para magtanim. May mga dala silang ganun. So, yung nagiging aware sila na kung paano makakatulong sila sa environment. And aware din pala sila sa mga nangyayari sa ating climate change. Bakit sobrang init, bakit minsan sobrang ulan, so aware sila doon. And next is historical literature. Combine history and literature by studying novels, poems, or plays set in specific historical period. This approach helps students understand their culture and social context of literary works. So example dito is yung mga books. Kahit na lang sa atin yung tungkol kay Jose Rizal. Yung kay Jose Rizal na 2 novels is hindi lang naman sa Philippines yun. Sa ibang bansa din. So sila, nalalaman nila na kung ano yung nangyayari dito sa bansa ng Pilipinas. Kasi
nabasa nila yung book ni Jose Rizal. So, ganun din sa book na ibang lugar. So, nalalaman natin kung ano yung culture nila, ano yung nais nilang ipahatid dun sa mga ginawa nilang tula o kaya novels. So, um, naiintindihan natin kung bakit ganun yung culture nila, religion nila, and yung mga beliefs nila. Number 3 is STEM project encourages hands-on learning by integrating science, technology, engineering, mathematics. For example, student can build a program, robots to solve real-world problem, integrated knowledge from all these fields. So, another is the real application is yun nga, paggawa ng robot. Pero hindi ka basta-basta gagawa ng robot. So, dapat may purpose. For example, yung napanood ko sa isang balita na yung isang student ay gumawa sila ng robot na kahit maliit na basura is kayang ma-detect no robot na ginawa nila dun sa dagat or sa tubig. Kaya niya ma-detect yung maliliit na pieces ng basura. So, yun, yung purpose niya doon is para matulungan yung environment na kahit sobrang liit na basura is kayang ma-detect nung kanyang ginawang robot. So, ah, so these are the example pictures that I get in the internet. Yung environmental science, ayan, yung dating kulay ng earth, tas ng iba sa kabilang side, yung war history and literature, yung mga books, kumbaga kung nagbabasa sila ng literature, dinadala rin sila dun sa, ang pagbabasa kasi ng libro is nakakapagdala din dun sa lugar kung nasaan sila. Parang nai-imagine mo na ganun pala dun. So, the STEM project, yan nga, yung gumagawa sila ng mga robots and other pang project. So, for our next real-world application is about health education. So, in health classes, integrate biology, psychology, and sociology to study topics like mental health, addiction, and the impact of lifestyle or well-being. So, ang integrative teaching is uh, pinapakita rin niya yung kahalagahan ng health education. Why? 'Di ba? Meron tayong sinelebrate nitong nakaraan, the mental health awareness. And syempre, hindi lang naman mental health, pati yung ating physical health na tamang pagkain sa balas. Dahil papasok tayo dyan sa subject na EPP. Sa EPP, di ba, meron tayong glow and grow foods and yung papasok din niya sa mga senior high school, tinuturo sa kanila yung different kinds of drugs. Nagiging aware sila na, yung pala itsura nun, pag nasobrahan ka, is yun pala yung mangyayari sa'yo. So, next is, hindi lang naman sa addiction and ano. So, parang tinuturuan din maging healthy, maging aware sila na mali pala yung mga lifestyle na ginagawa nila. And number 5 is about the art and history. Explore the art movements in the context of history. For instance, study of Renaissance period by examine its art, science, and cultural developments together. So, sa tulad nating college student, siguro na pag-aralan natin o pagdaanan natin yung mga different kinds of arts sa iba't ibang bansa at bakit yun yung art na ginawa nila. Kasi nga, ibig sabihin, hindi naman gumawa ka ng art lang. May meaning para sa kanila kung ano yung art na ginawa nila. 'Di ba? Tapos, isa pa dito is yung na-topic din namin is about the civilization of the China. So, meaning to say na ang China pala is siyang pinakamatandang civilization. So, nagkakaroon kami ng idea na ganun pala yung sa China, ganun ang kanilang in terms of medicine, ganun pala sila magsulat. Tapos, may mga iba't iba pang mga nangyari dun sa lugar na yon. And so, you're familiar na dun sa lugar na yun ang history ng lugar nila. So, number 6 is culinary arts. Combine chemistry and nutrition to teach cooking skills. Student can understand the science behind cooking and make healthier food choices. So, dito sa culinary arts, papasok yung integration. Siyempre, yung chemistry, di ba, sa pagluluto, ano yung mga ingredients? So, pinapasukan mo na agad yan ng chemistry. So, kapag na-combine ng nutritions, ano ba yung nakukuha dito? Tama ba yung balance na nakukuha sa isang pagkain? Ayan yung pagiging creative nila pagdating sa paghain ng pagkain. So, for our number 7 is the financial literacy. Integrate mathematics and economic to teach personal finance. Student can learn about budgeting, investing, and understanding the economic concept in practical context. So, 'di ba, isa sa mga dapat talagang pag-aralan
or isang real application is the financial literacy. Doon papasok yung kahalagahan kung paano mag-budget ng pera, kung paano mag-invest ng pera, at pagdating ng nagkaedad ka na is meron kang mga insurance or mga hinulugang benefits na kung saan hindi ka magiging kawawa dun sa dulo. Bata ka pa lang, alam mo na kung paano pahalagahan yung pera in terms of your needs and wants. So, number 8 is the global studies, combine geography, political, and sociology to understand the global issues. This approach helps to then appreciate the interconnected of the world. So, sa global studies, ito na nasabi ko na nga na, 'di ba, may grupong kinabibilangan ng Pilipinas na kung saan kasama tayo sa ASEAN. So, minsan ini-explain sa school kung bakit tayo kabilang doon, ano ba ang mga program na minsan binubuo doon, at bakit minsan nakikipagkaibigan ang Philippines sa kanila. So, pinapaliwanag doon kung minsan ano yung political na meron sila, ano yung pamamalakad sa kanila, at ba't kakaiba yung pamamalakad dito sa Pilipinas kaysa doon. So, 9 is community service project, encourage students to apply knowledge from various subjects to solve real community issues. For example, a project to improve local parks can involve biology, ecosystem, budgeting, social study, and community engagement. So, dito sa community service, pwede tayo seminar pag tayo ay mga graduating, kunyari, tuturo natin kung paano nakakatulong yung sa atin, sa tulad nating mga future educator pa lang, pwede tayong mag-help, magpapabasa sa mga student sa mga bata na hindi na nag-aaral, o kaya naglilinis ng yung sa community service, yung mga naglilinis sa mga malapit sa dalampasigan, o kaya sa mga kanal, yan. And ang another pa is yung tinatawag nating yun nga, sa math budgeting, pwede tayong tumulong doon in terms kung may kaalaman tayo pagdating sa budgeting. At isa kasi dito is nakakapag-engage siya na maging aware yung mga student na kahit hindi sa financially, pwedeng mo tatawag natin dito sa isang action mo na makakatulong sa iba. So, ito po yung ilan naming nakuhang image lang naman na literacy, financial literacy, and global issues. Yun nga, sabi ko, yung pagiging aware nila sa mga global issue, pasok na rin dito yung kahirapan, yung pagkakaroon ng mahinang economy, and the political, and about sa environment, and yung community service. So, that's all about the integrative teaching. So, I hope you understand or you learn about our topic. So, thank you for your listening.